Kung naaalala niyo po kagabi 'no, nag-live po tayo at, binalahura, binasag kasi kinuwento ni Amy na pagkatapos daw ng speech ni ano, nung Linggo, eh, hum hindi hindi daw maganda yung sinabi ni Baste na parang, humingi ng dispensa si Baste. Oh, 'yan ang sinakuwento ni Amy sa Madlang People. Oh, kagabi sumagot po saglit maliit, ha, palakihan natin. Sumagot na si Baste, "Oh, tigil-tigilan mo 'yang drama mo sa media kasi hindi daw nag-sorry si Baste." Siya ay nag-sorry, parang ang datingan nito, nag-sorry si Baste kay Amy dahil humihingi siya ng dispensa. Siyempre masasaktan siya kapatid, Kapatid niya si Marcos, pinagre-resign, 'di ba? Oh, gano'n talaga tatamaan yung kapatid mo. Ba't di ko mahanap? Saglit nga lang. Ayan, oh. Ngayon, sa madaling salita, barado si Amy, ha? Hindi na siya makalusot sa Marcos, binabara niya ang Marcos, tapos hindi siya tanggap sa Duterte, oh, barado pa siya kay Baste. Kasi alam mo, Amy, alam mo problema sa'yo, kaingay mo. Sa totoo lang, yang ingay mong yan, halatang-halata, yan ay ginagawa mo dahil tatakbo ka ngayong 2025. Kaingay mo talaga, Amy. Ha? Pasensya na po, yun ang opinion ko Talaga naman may mga bagay na hindi na dapat idakdak ng idakdak. Ito si Amy, dakdak ng dakdak. O ito yung sagot ni Amy patungkol dito sa sinabi ni Baste kahapon lang. O yan, nagkausap na kami, okay na. Naku, sabi niya, hindi na ako basta-basta. Baka hindi na ako baste-baste. Hindi na ako basta-basta magkukwento sa kaguluhan ngayon. Kakakwento mo lang ngayon kalalabas mo lang ng statement Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, Amy, Oh. Kasi, alam mo, kainitan. Bumakbak si Baste. Tapos, nag-sorry sa'yo, nilabas mo sa media. Iba naman palang interpretasyon mo, Amy. Di ba? Anong dating mo noon? Ginagawa mong weak si Baste. Ginagawa mong weak yung statement niya na pinagre-resign yung kapatid mo. Oh. Epal-epal hindi ka rin maintindihan Di ba? Basta ka lang ma-broadcast, magkaroon ng activities yung Facebook mo, para kang vlogger. Sa totoo lang, yung galawan mo, Amy, galawang vlogger. Para lang magkaroon ng activities, yung views, yung iyong page. Tapos, syempre, nakiki-Duterte. Napapansin nyo ba? Panay ang sausaw sa Duterte. Naku, papabudol pa ba kayo dyan, mga DDS? Naku, sana naman nadala na kayo, Sabi, ngayon ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. Parang meron daw nagbigay ng maling kahulugan. Teka muna, Amy. Parang may sabit ka dyan. Alam nyo, ang parang pinapalabas ni Amy dito, iba yung sinabi niya, iba yung nilabas sa media. Or mali yung interpretasyon ng media doon sa sinabi niya. Lumalabas Ito basahin ko. Hindi na ako basta-basta magkukwento at sa kaguluhan ngayon ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. So ibig sabihin, may nagbigay ng maling kahulugan doon sa sinasabi niya. Teka muna, Amy, parang may sabit ka dyan. Kasi matagal mo nang sinabi sa media yan. Kung merong nagbigay ng maling kahulugan, dapat kinorek mo na yan. Halimbawa, mali ang interpretasyon ng media, mali ang pagkakabalita ng media, mali ang pagkakabalita ng mga ibang tao, or yung mga bulong-bulungan na mali ang kanilang pag-interpret sa sinabi mo. Di sana, naglabas ka ng another statement, napakadami mo namang nilabas na statement na hindi, teka muna, mali yung interpretasyon nyo na nag-sorry sa akin si Baste. Di ba? Kabig siya ulit Tingnan nyo ang bilis ng damage control niya. Kagabi lang,
Binara siya ni Basti, ngayon may sagot siya agad. Ganyan po katindi tong politika na to. Itong politiko na ito. Katindi mo talaga, Amy. Ha? Damage control ang ginagawa nito. At sinisisi sa iba. Oh, maling kahulugan. I mean, nek-nek mo. Paano maling kahulugan? Hindi mo binawi. 'Di ba? Binawi niya ba? Wala kayong narinig na binawi ni Amy. Ngayon lang siya nagsalita. Kung kailang barado na siya, binara siya ni Basti, kaya nagsalita para salbahin yung pagmumukha niya, para salbahin yung kanyang kandidatura sa 2025. Kasi dapat ma-interpret ng mga Duterte, ng mga DDS, na nagkamali lang ng interpretasyon. Nako, style mo bulok. Kayo talagang Marcos, style nyo bulok. Di ba? Ay, iba talaga ito. Lulusot pa eh. Ito ang ayaw ko sa mga tao, na nagkamali, isisisi sa iba. Pag nagkamali ka, mag-apologize ka, tapos, wag mo nang ulitin, repent, tapos wag mo na isisi sa iba. Pagka mali ka, mali. Hindi, alam mo, pasensya na, honey, ha? Kaya naman ako, hindi ng babae, kasi hindi na tayo nagse-777 eh. Alam niyo yun? Hindi, wala nang nangyayari sa atin. Kaya ng babae ako. Oh, pero pasensya na, sorry. Hindi na mauulit. Gusto niyo yung gano'n magso-sorry sa inyo? Bagamat hindi siya nag-sorry, pero dito, parang, isa pa, pag-usapan natin yan, hindi ka man lang nag-sorry. Kataas talaga ng tingin mo sa sarili mo. Ano, dahil Marcos ka? Oh. Ang tindi. Ang tindi nito. Hindi niya binago. Tapos may excuses pa. Di sana kung mali, mali. Huwag mo nang ipasa sa iba. Yung pagkakamali mo, Amy, sarilinin mo. Ikaw nagkamali niyan, ba't ipapasa mo sa iba? Anong klase ka ba namang nilalang? Yan ba ang gawain ng Marcos? Hindi marunong tumanggap ng Kaya alam mo, ang isang tao hindi mag-i-improve pagka hindi kayang tanggapin sa sarili yung mali at eto, mali ako, babaguin ko, hindi ko isisisi sa iba. Dapat ganun. Pagka ganito, isisisi sa iba, dadaldal ulit yun. Tingnan nyo. Dadaldal ulit ito si Amy. Bakit? Hindi naman inadmit na mali siya eh. Sinisisi pa sa iba. Oh, wala talaga ito. Buti at nakapag-usap na kami at hindi ko na inikwento. Ay humingi ka ba ng sorry man lang, Amy? Kung mali man ang interpretasyon, dapat nag-sorry ka kasi ba't ka nagdaldal? Uy, sinisisi sa iba. Alam mo, may narinig pa akong vlogger yung jukebox vlogger. Sabi niya, alam mo, hindi dapat humingi ng dispensa si Amy. Oh, jukebox vlogger yun. Yung malaki ilong, walang ginawa kundi dito, ay naku, ay naku, ganon. Hindi ko nasasabihin ko sino, ha? Ay naku, ganon. Jukebox vlogger, sabi niya, sino ba yung mga Duterte? Bagong pasok, parang ang punto niya, bagong sikat lang naman yung mga Duterte. Parang pinapalabas niya, ang Marcos sikat na. Bakit ka magsosorry sa Duterte? Bagong sikat lang yan, bagong salta lang yan. Ay, ganun. Ay, naku. Kabuisit. Ganun, yan ba usapan ngayon? Patagalan ng apelyido? Ay, ewan ko kung manalo sila Marcos sa Magellan. Patagalan bang sikat ng apelyido? Paano kung ang tagal ng apelyido, magnanakaw naman? Ang tagal ng apelyidong sikat, diktador naman. Ang tagal ng apelyidong sikat, bangag naman. Hindi, wala po tayong pinagbibintangan, ha? Inaano lang natin na hindi po ito usapan ng patagalan ng apelyido. Yung matagal ng sikat at sino yung bagong sikat. Oh, sino mang mas sikat? Yung K-pop o si Elvis? Hindi. Ang pangit nung analysis nung mama na yun. Ay, naku.
Pangit ng analysis mo, halatang-halatang jukebox vlogger ka. Oh, eh, sino ba namang loko-loko ang pinanghahawakan mo? Halata jukebox vlogger. Pasikatan ng apelyido? Ikaw na sikat. Ako? Kahit sikat ang Marcos na apelyido, ayaw ko maging apelyido ko Marcos. No way! Kayo gusto nyo apelyido nyo Marcos, sikat nga? Oh, eh kayo na. Ewan ko sa inyo. Kung gusto nyo maging sikat. Ay, Spencer Lacalle, andyan yan. Shoutout sa'yo ha. Oh. Parang pinangalanan ni Spencer. Oh, matindi yan si Spencer Lacalle. Grabe, di ba? Ay, naku. Oh. O sikat, kayo. Gusto nyo, Marcos? Ako, ayoko. Bahala. Hindi ka naman pinipilit, Coach Oli. Oo ka, hindi ko rin kayo pinipilit. Walang pilitan. Di ba? Oh. Naku, ang tindi talaga nito. Ngayon, meron ako sasabihin. Ha? Ito yung mga galit daw sa Marcos na mga vloggers. Mag-iingat po kayo sa kanila. Galit daw sa Marcos, nabudol daw sila, sigaw ng sigaw, mambubudol ang Marcos, ganyan, etc., etc., etc. Watch out for this, okay? Hindi ko na sila papangalanan, kayo mag-obserba, baka sabihin ninyo, ako ay naninira lang ng vloggers. Hindi ko po ugaling manira. Kaya ako lang sinasabi sa inyo, nang sa ganun, hindi kayo mabudol ulit. Okay? Tingnan nyo itong mga DDS na vloggers daw or mga vloggers daw na galit na sa pamamahala ni Marcos, ni BBM. Pero, kaliwat kanan ang tanggol kay Amy. O, kayo na bumasa ha? Again, ulitin ko, hindi ko linya ang magsira ng vlogger. Nagbababala lang tayo, sana naman po wag na kayong mabudol, maawa na kayo sa bansang Pilipinas. Ubos na ang dugo natin. Ha? Pag kayo nagpabudol ulit, ewan ko na sa inyo, tapos sasabihin ninyo, kasi akala namin naniwala lang kami sa pangako, umasa kami, hindi tanga. Hindi ka nag-research. Nakinig ka ulit dyan sa mga budol mong vloggers. Kung ni-research mo yan, ramdam na ramdam mo yung nangyayari ngayon. Wag po nating karir yung nagpapabudol. Wag niyo pong karirin yan, pambihira kayo ha. Kayo na lang ang umusga. Pagtingin nyo, di ba? Galit na galit sa BBM. Halos masira yung mic kasi sigaw. Galit na galit. Tapos ipagtatanggol si Amy. Ano yun? Ano yun? Niloloko nyo Pilipino? Hindi ko sinasabing bayaran kayo, ha? Wala akong sinasabing bayaran kayo. Kasi wala namang lumalabas na balita na bayaran kayo. Wala pong balita, wala. Wala pong listahan. Wala pong listahan na bayaran na vlogger si Amy. Wala po. Wala. Hindi kayo bayaran. Ha? Pero, may preno konti. Kasi nahahalata. Nahahalata na kayo. Mahalata. Preno. Parang imposible. Galit na galit kayo kay BBM, tapos Amy kayo. Ano yun? Wag. Alam ko. Ikaw, Brad. Ikaw, madam. Ay, madam. Hindi kayo bayad. Alam ko yun. No? Preno lang. Kasi natuto na ang Pilipino sa budol-budol. Hindi na katulad dati, madaling ibudol ang Pilipino. Ngayon, meron pa rin mga tanso. Pero iilan na lang yun. Nagising na Pilipino eh. Okay? Nagising na. Hindi nyo na maloloko. Ay. Hindi nyo na po sila, natuto na po sila. Okay? So, ingat-ingat lang po tayo sa kay Amy at doon sa dadalahin pa rin kayo na doon sa direction ng budol. Okay? Mag-ingat lang, ha? Kawawa naman ang mga Pilipino. Kung kayo ay may kakayanan at may pera, mag-ingat din po kayo sa budol. Kasi ang kawawa dito yung mga maliliit. Yes, may tama din ang may pera. Lahat tayo tatamaan. Ha? Pero mas sa pool kaming mahihirap. Kaming maliliit. Okay? So, kawawa eh. Especially yung talagang
Wala naman siguro ko sa Class E, no? Nasa D siguro. Pero kawawa yung mga nasa Class E. Pag kayo nagpabudol ulit, at isipin nyo, katulad niyan, pera gagamitin para sa pirma, mauubos talaga ang kaba ng bayan. Maawa naman kayo. Virginia Wiz, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you po. Sabi ni Dali for short, si Aimee dapat barangay captain. Bida-biday. Oo, bida-bida yan si Aimee. Totoo. Ang daldal, kadaldal niya ngayon, dadaldal na naman. Hindi talaga mapreno. Alam mo, meron talagang ganun sa magkakapatid. Magkakaiba talaga ng ugali. No? Si Marcos, pinagsasalita natin, napakatahimik. Ito si Aimee, pinatatahimik natin, nakadaldal. Oo, di ba? Hindi ikaw ang gusto namin magsalita, si BBM, sagutin niya, bangag ba siya o hindi siya bangag? Ganun. Huwag fentanyl. Sagutin niya ng derecha, ikaw ang salta ka ng salta. Yung dapat nagsasalta, napaka-pipi. Ano ba, pipi ba yung kapatid mo? O, ikaw ba, dalawa, bunganga mo, kaya kadaldal ng daldal. O, para sikat, malala siya sa eleksyon Kaya nga in aid of legislation yan. Ulyanin na siya si Aimee. Kabata naman niya naging ulyanin. Grabe naman, oh. Wala na ba election? Sabi ni PNJP Channel, wala na ba election sa 25 coach parang parliamentary na yata tayo? Wala yan. Ewan ko lang ha. Pero wala na yan pagka natuloy ang PI na yan. Pero hindi rin natin sure kung matutuloy, no? But again, watch out. Ha? Walang bayarang vloggers yung mga yan, ha? Wala po. Ingat lang kayo sa kanila. Baka mamaya may listahan sila dyan. Baka mamaya kaibigan pa namin, no? Spencer Lacalle. Diyan ba si ano? Oo. Ay, nako, delicates tayo. Kumikita ang kabahayan. Hindi. Walang bayad dyan mga yan, ha? So, papauto pa ba kayo sa mga Marcos? Papauto pa ba kayo sa mga vloggers na kunwari galit sa gobyerno pero panayang promote kay Aimee? Bayawan ko na sa inyo. Okay? Mas gusto ko pa yung galit na galit sa Duterte. Sa totoo lang. Mas gusto ko pa yung galit na galit kay Baste at kay Sara. Kesa yung sa mga unyango. Kunwari gusto si Sara, tapos kunwari galit kay BBM, tapos gusto si Aimee. Ano yun? O kaya yung iba naman, kunwari galit sa nangyayari, pero gusto naman si BBM. O andi dito lang para for the views. O, yan ang mas delikado. Yan ang mga demonyo. Di ba? Tingnan nyo. Saan kayo nalaglag sa kasalanan? Doon ba sa nakakatakot? Hindi. Nalaglag kayo sa kasalanan doon sa mga magagandang pangako. Bakit? Kasi ang demonyo magtatago yan sa magandang pangako, magandang pakiram. Halimbawa, sa Coca-Cola, di ba may happy feel yun? Sa sugal, may masarap na pakiramdam. Di ba? Ganun ang lies ng demonyo. Kaya mas gusto ko pa yung talagang lantarang galit kay Duterte kaysa dun sa mga peke na nakikisaw-saw pero sa totoo lang galit naman sa mga Duterte. Mga damonyo kayo. Ganyan ang style ng damonyo. Ha? Mapanlin lang. Be very careful sa evil actions ng mapagkunwari. Okay?